Hi, I am Pierre Kita and I'm going to discuss the meaning of compassion. For me, compassion is about sympathy or action. For example, um, my friend needs help and who I am to decline it, diba? So I'm going to help him to solve his problem, diba? So that's sympathy. Gumagawa ka ng action na um, hindi na kailangang sabihin sa'yo, hindi na kailangang hingiin sa'yo, kundi ginagawa mo na yun kaagad dahil meron kang compassion. Diba? For example, malungkot yung kaibigan ko. Anong gagawin ko? Siyempre, I need to comfort him kasi ramdam ko yung pakiramdam niya, ramdam ko yung pinagdadaanan niya. Kaya andun ako para tulungan siya or bigyan siya ng advice para gumaan naman yung pakiramdam niya. So that's the action that I will do, diba? And one thing, ang compassion, it is nakukuha, namamana, o nakikita mo sa mga nakakasalamuha mo sa bahay. Kunwari, maawain yung nanay mo, lagi niyang tinutulungan yung mga kakilala niya na kailangan ng tulong. So, mamamana mo yun sa nanay mo kasi nakikita mo sa kanya yun, diba? Yun yung mga tinatawag na compassion. Compassion is about concern. Kung concern ka sa kaibigan mo, magiging compassionate ka na tulungan mo siya, diba? Nang hindi humihingi o naghahangad ng kapalit kasi wholehearted mo siyang binigay. Yun yung matatawag na compassion. Ang compassion ay powerful na word kasi that can help other people, that you can help them by doing action kahit hindi sobrang laking bagay, kahit hindi sobrang bigat na bagay yung gagawin mo para sa tao. Your presence, the comfort that you will give to the person, the action that you will do is a compassion. Kasi tinulungan mo siya. Diba? So, mas magiging strong yung relationship mo, mas lalawak yung socialization mo kasi mas mai-expose ka sa tinatawag na compassion. Meron ka nun eh. Meron yung sa loob mo, meron yung handa kang tumulong, diba? So, matutuwa yung mga tao sa'yo kasi, ay, ang bait naman itong batang to. Tinutulungan ako. Kahit sa simpleng paghugas lang ng plato, pagliligpit ng pinagkainan sa hapag. That's compassion. Kasi tinutulungan mo na yung nanay mo, diba? Gumagaan na din yung gawaing bahay. Kasi nga, andyan ka, tinutulong. Diba? Pagka nakakasalamuha ka ng mga tao na kailangan ng tulong kahit hindi mo kakilala, meron yung mag-urge sa'yo, sa heart mo na kailangan kong tulungan to kasi parang hindi ka mapapakali. Kasi nga nakatatak na sa'yo yung word na compassion. Minsan, hindi natin alam na ginagawa na pala natin yung bagay na to. Kasi nga, parang normal na lang sa araw-araw na tumutulong tayo sa gawaing bahay, tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan. Hindi natin alam yung, hindi na natin naiisip na compassion na pala yung ginagawa ko. Compassionate pala ako sa bagay na to, na simpleng pag-advise lang, sa simpleng pagbibigay lang ng word
simpleng pagtulong lang sa pagtawid sa kalsada, compassionate na pala ako sa bagay na to. So, sometimes we do the action that we didn't know that that's the meaning of the word, diba? So, compassion is a strong word that can build a strong relationship, a peaceful mind, kasi nga nakakatulong ka. Ay, ang sarap pala sa pakiramdam kasi nga nakatulong ka ngayong araw, may natulungan ka ngayong araw. Like, kanina, nag-duty kami sa hospital. Tinutulungan namin yung mga pasyente na kailangan i-vital signs, kailangan turukan ng gamot. And pag uwi namin, sobrang sarap sa feeling kahit na pagod yung katawan namin, diba? Busog naman yung heart namin kasi natuwa kami kasi compassionate kami sa pagtulong sa mga pasyente. That's called compassion. So, ang compassion ay kalapit niya ang word na empathy kasi concern ka sa tao. For example, may dinaramdam na hinanakit ng loob yung kaibigan mo, then nakikinig ka lang ng makikinig sa kanya. Then, magko-comment ka ng ganito, ganyan. Pero dapat, if you're going to comment something, dahil nag-open yung kaibigan mo, make sure na magiging open yung kaibigan mo doon sa sinasabi mo kasi pag nag-open yung kaibigan mo, ibig sabihin may sama siya ng loob. Yung sama ng loob na yun, baka madagdagan mo pa kasi nga nagsalita ka rin. So, kailangan ingatan mo yung words na sasabihin mo. Diba? So, ang empathy ay something that you are concerned for the person's feeling. Diba? So, kailangan mong alamin kung saan ka papasok. Kailangan mong alamin kung hanggang saan lang yung limit ng words na sasabihin mo. So, ang compassion ay kailangan din ng action. Diba? Minsan nga hindi mo na alam na ginagawa mo na yun. Minsan, may dadapang bata. Tinulungan mo siyang tumayo kasi umiiyak na siya. Pinampag mo, nilinis mo yung sugat niya. That's compassion. Compassion ka sa pagtulong sa tao. Araw-araw nating nagagawa yun. Imposible naman, di ba, na hindi nagagawa yun ng mga tao sa araw-araw. Minsan nga, hindi na lang din talaga natin namamalayan. Pero, nakukuha, namamana, or minsan yung utak natin pag nakikita natin yung tao na tumutulong, ay grabe tong tao to. Sobrang bait naman niya. Tinutulungan niya yung matandang tumawid kahit walang kapalit. Kasi bakit kailangan ng kapalit, di ba, pag tumutulong ka? So, ayun. Sa compassion, ibig sabihin, tinutulungan mo yung tao na makakope up dun sa nararanasan niya. Ibig sabihin, kahit maliit lang na bagay, maliit lang na word, basta nag-ting sa kanila, malaking bagay na yun. Kasi, ay, oo nga pala, bakit naman ako malulungkot sa grade ko? Ako yung gumawa nun. Next time, mas gagalingan ko pa, diba? Ganun yung magiging thinking ng taong ina-advisean mo ng positive. Kasi, minsan, kapag nag-advise tayo, positive, tapos may kasamang negative. Dapat, we should do the burger technique. Diba? Positive, negative, positive. Or negative, positive, negative. Pero syempre naman, pag nag-advise tayo, diba? Positive dapat palagi para hindi naman magkaroon ng bad impact doon sa sinasabihan mo. And that's compassion. Passionate ka sa pagtulong. Passionate ka sa compassion, ibig sabihin, tinutulungan mo yung tao na makakope up dun sa nararanasan niya. Ibig sabihin, kahit maliit lang na bagay, maliit lang na word, basta nag-ting
sa kanila, malaking bagay na yun. Kasi, ay, oo nga pala, bakit naman ako malulungkot sa grade ko? Ako yung gumawa nun. Next time, mas gagalingan ko pa, diba? Ganun. Ganun yung magiging thinking ng taong ina-advisean mo ng positive. Kasi, minsan, kapag nag-advise tayo, positive, tapos may kasamang negative, dapat, we should do the burger technique. Diba? Positive, negative, positive. Or negative, positive, negative. Pero syempre naman pag nag-advise tayo, diba? Positive dapat palagi para hindi naman magkaroon ng bad impact doon sa sinasabihan mo. And that's compassion.